ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Honolulu dahil meron pong 2 bilyong dolyares na award sa mga biktima ng karahasan sa martial law at ayaw niyang sabihin kung nasan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Nang tanungin ang Pangulo hinggil sa pagkakasangkot umano nito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay tinawanan lamang niya ito. Ang sabi niya ng tinanong, anong masasabi ninyo sa PDEA leaks? Anong sabi? Hindi kaya na ang pagbalitong nga pagdating sa ating panlabas na relasyon sa China at ay Amerika ay may kinalaman sa nakaw at tagong yaman? Ano tingin nyo? Bakit kailangan ng transparency? Dahil ang transparency po, gaya ng karapatan ng malayang pananalita, karapatan ng bawat Pilipino. Bakit kailangan ng transparency? Dahil ang transparency po, gaya ng karapatan ng malayang pananalita, karapatan ng bawat Pilipino. Karapatan ng lahat ng Pilipino na questionin at hinga ng transparency si Pangulong Bongbong Marcos ayon kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, lalo na ang isyu na gumagamit umano ito ng iligal na droga. Ani Roque, maaari kasing malagay sa alanganin ang seguridad ng mga Pilipino kung wala sa tamang pag-iisip ang Pangulo sakaling ito nga ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. May karapat tayong magtanong, ikaw ba, Mr. President, nang kinakaladkad mo kami sa gera, nasa sapat na pag-iisip ka ba o nasa impluwensya ng pulboron? Matatandaang sa isang ambush interview nang tanungin ang Pangulo hinggil sa pagkakasangkot umano nito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay tinawanan lamang niya ito. Ang sabi niya ng tinanong, anong masasabi ninyo sa PDEA leaks? Anong sabi? Tiklapter. Samantala, bukod dito'y kinwestiyon din ng dating opisyal ng palasyo ang interes ng Pangulo sa Amerika. Kataka-takaan ni Roque ang biglang pagsalungat ng Pangulo, partikular na sa usapin sa pagitan ng bansa sa China at Estados Unidos. Tingin ni Roque, posibleng may kinalaman dito ang hinaharap ng Pangulo na milyon-milyong civil contempt charge sa hukuman ng Honolulu. Ngayon po, ang ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Honolulu dahil meron pong 2 bilyong dolyares na award sa mga biktima ng karahasan sa martial law at ayaw niyang sabihin kung nasan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Hindi kaya na ang pagbalitong nga pagdating sa ating panlabas na relasyon sa China at ay Amerika ay may kinalaman sa nakaw at tagong yaman? Ano tingin nyo? Meron ba kinalaman ang nakaw na yaman niya sa kanyang pagbabalentong?